Napag-alaman ko nga na napakarami ng taong nakakamiss ng vlog ko lalo na yung linis serye ko. Kaya naman naisip ko, sige, gawa ulit ako ng vlog habang naglilinis. So ito na nga, dito ako natulog sa bahay ng aking bagong amo si Senyora Jo. Hindi siya yung typical na amo na parang boss na boss ang dating, iba yung aura niya, magaan, mahinahon at ang pinaka-importante, marunong magpasalamat. Isipin nyo, sabi niya sa akin, thank you na lamang daw yung ibabayad niya sa akin. Aba, kung iba yun baka na-offend na. Pero ako, ang saya ko pa nga kasi hindi lang yung thank you ang binigay niya, binayaran niya ako ng respeto. Kaya naman pagkagising ko kayo ng umaga, hindi ko na hinintay na sabihan pa ako. Pagkamulat pa lang ng mata ko, gumalaw na agad yung kamay ko at ang una ko naisip linisin, walang iba kundi yung kwarto ni Senyora Jo. Pagpasok ko sa kanilang kwarto, ang tahimik, ang lamig at amoy imported na fabric softener. Pero syempre kahit gaano pa kabango ang kwarto, di pa rin ligtas sa alikabok, buhok o kung ano-ano pang mga kalat. Kaya naman sinimulan ko na agad ang linis operation. Una kong ginawa, tinanggal ko lahat ng nasa kama, mga kumot, bedsheet, punda ng unan, tapos isa-isa ko rin pinagpag para matanggal ang mga alikabok. At ito na ang pinaka nakakatawang part sa pagliligpit ko ng kama ng Senyora Jo. Wala kasi ako makitang pampagpag ng kutsyon, kaya naman nung nakita ko yung billiard stick ng bunso nilang anak, ito na agad yung ginamit ko. Hindi ko na nga tinanong si Senyora Jo kung pwede ko bang gamitin yun, basta nung nakita ko yun, ipinampagpag ko na agad. Pero seryoso, sa bawat pagpagpag ng kama at bawat palo ng stick, parang may kasama na ring pagpag ng stress. Parang habang nililinis ko ang kama ni Senyora Jo, unti-unti ring nawawala yung mga sama ng loob ko sa mga nakaraan kong amo. Yung mga nakaraan ko kasing amo, walang ibang ginawa sa akin kundi painan ng pera, balat ng saging, kaldero, tinapay na may amag at napakarami pang iba. De joke lang he. Pero dito sa bahay ni Senyora Jo, pakiramdam ko may silbi ako, kahit simpleng thank you lang yung bayad, sapat na, sobra pa nga. Pagkatapos kong pagpagin ng kutsyon at siguraduhin fresh na, binali ko na mga bedsheet, inayos ko na yung mga gilid, tinupi ko ng maayos yung parang straight sa linya ng mata, pantay na pantay. Sa sobrang ganda nga ng pagkakaayos ko dito, natalo ko pa yung mga display na kama sa IKEA, de joke lang he. Nung naayos ko na nga linisin tong mga cover ng kama, isa-isa ko na rin pinagbabalik yung mga unan at saka yung kumot. Bala ko na rin nga sanang palitan yung mga punda ng unan dyan, kaya lang bigla kong tinamad, sabi ko bukas na lamang. Pero alam nyo, kahit hindi ko pinalitan yung mga punda ng unan, in-inspection ko pa rin. Sinigurado kong walang buhok, walang alikabok at amoy mabango pa rin. Sa madalit sabi, pasadong pasado pa rin to kay Senyora Jo. Nung nalinis ko na nga yung kama, nagpunta naman ako ng kusina at naisipan ko munang magkape dahil kumukulo na yung tiyan ko. Siya nga pala, bago ko makalimutang sabihin, kung matagal ka nang sumusubaybay sa vlog ko, sigurado kung kaya mong sakyan ang humor ng content na to. May nakita rin nga pala kong release ko dun sa drawer at sigurado akong sa bunsong anak to ni Senyora Jo. Pagkatapos ko magkape, tumambay ako dito sa jardino, tapos napansin ko may konting dahon sa semento, kaya naman nilinis ko na rin. Sakto, napakaganda ng panahon ngayon, kaya naman sinipag ako magwalis dahil kahapon napakalakas talaga ng ulan. Siguro pagdating ni Senyora Jo dito sa bahay nila, matutuwa yun sa akin dahil kahit hindi niya inutos, ginawa ko pa rin. Ay siya, medyo mahaba-haba na tong vlog na to, kaya naman tatapusin ko na to. So hanggang dito na lang. Toink toink!